frequently asked questions tayo. Number 1, paano pag may decimal ang total income ko? Round off po tayo sa pag-fill out ng ating income. Bawal po ang decimal. 0.49 and below, round down. 0.5 and above, round up. Number 2, kailangan pa ba pumunta sa BIR after mag-file at magbayad online? Hindi na po. Online filing only via eBIR. And then pag may tax po tayo na kailangan bayaran, pwedeng Maya, online payment lang po yun. Hindi na po natin kailangan pumunta sa BIRRDO. Wala na po tayong isasubmit doon. Number 3, pwede ba akong magbayad sa bangko? The answer is yes. Pwede po sa BIR Authorized Agent Banks. Kailangan mo po ng 3 sets ng ITR pati ng email confirmation. At least 1 copy po ibabalik sa atin ng bank teller as our original copy. Number 4, paano ko makukuha ang copy ng ITR ko? Yung example ko po sa first, second, and third scenario, tayo po mismo ang mag-print out ng ating income tax return. Pwede tayong gumamit ng PDF printer. So, ayun po, hindi kay BIR manggagaling ang ITR, tayo po mismo ang mag-print nito sa ating eBIR software. And then mag-print na lang po tayo ng hard copy kung kailangan natin yon for our requirements purposes. Number 5, ano po ang return period sa second quarter ITR? Ang return period po ay ang last day ng taxable period. For second quarter, ang taxable period is from April 1 to June 30. Kaya ang return period for second quarter ITR year 2025 is June 30, 2025. Number 6, pwede ba magbayad after ng filing date? Example, nag-file ako ng July 1, pero sa August 5 ko pa mababayaran. The answer is yes, pwedeng-pwede po. Hindi naman required na sa araw na pag-file natin online is bayaran din natin ng araw na yon. Ang importante lang, bayaran natin siya before the deadline, August 15, 2025. 7, pwede bang bayaran ko na ang tax due ko kahit hindi ko pa nare-receive ang tax return receipt confirmation. Ang recommendation po natin, hintayin muna natin ang BIR email confirmation bago tayo mag-proceed to tax payment. With one exception lang po, pag deadline na po. Usually kasi pag deadline tayo nag-file, for example, second quarter ITR year 2025 deadline, August 15, 2025, doon ka lang po nag-file. Usually niyan, late na po dumarating ang email confirmation. Pwedeng sa susunod na araw pa. Sa ganong scenario po, kailangan pagtapos mo siyang i-file online, bayaran mo na rin po ng August 15. Dahil pag lumagpas po tayo, meron na po yung late payment penalty. Number 8, gaano katagal dumarating ang tax return receipt confirmation? Depende po, pero ang experience namin, pag maaga po tayo nag-file, malayo pa siya sa deadline, mas mabilis po nare-receive ang email confirmation. Minsan less than 1 hour, dumarating na po, pero possible din po umabot ng ilang araw. Lalo na pag may system traffic din po sa side BIR, may experience po kami 1 week bago dumating ang email confirmation. Number 9, pwede ba gamitin ang quarterly ITR as requirement for visa application? Ang ginagamit po kasi natin na ITR is annual ITR pag sa mga requirements purposes, katulad ng visa application. Pero may time po na wala pa tayong annual ITR, kagaya ng kaka-register pa lang po natin kay BIR as a freelancer. Ganong scenario sa community po natin, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group, may mga member po na quarterly ITR ang kanilang ginamit for their visa application and successful naman po ang kanilang visa application. Kaya yes, pwede pong gamitin ang quarterly ITR pag wala pa po talaga tayong annual income tax return.